2 days ago, nag-post ako doon sa aking community, sa Facebook group community ko. Nasabi ko doon, anyone here at interested na malaman kung paano nag-work or paano malaman yung high-performing ad campaign. Yo, what's up? It's me, Jay Gregorio here, and welcome back dito sa aking YouTube channel. Na-miss ko kayo, guys. So kung first time mo akong ma-meet dito sa YouTube channel, my name is Jay Gregorio, nakabase ako dito sa Cavite, and I help yung mga kababayan natin sa paano sila magsisimula and magpapalago ng kanilang mga negosyo. And right now, in this video, ang pag-uusapan natin is all about high-performing Facebook ad. 2 days ago, nag-post ako doon sa aking community, sa Facebook group community ko, Facebook ads for media buyers. Pwede mo yung i-search, you can join for free. Nasabi ko doon, anyone here at interested na malaman kung paano nag-work or paano malaman yung high-performing ad campaign. And nakakatuwa sa response dahil merong 139 comments na nag-comment dun sa comment section and 70 plus likes and 1,400 posts reach in 2 days. So, ibig sabihin, maraming mga advertisers or nagsisimula sa ads na gustong malaman kung paano makakapag-create ng high-performing ad campaign. Ngayon, para mangyari kasi ito guys, kailangan mo munang maunawaan na Facebook is available to anyone but running Facebook ads is not equal. So may mga dapat kang i-set up or mga proper way para mas maging effective or performing yung paid ads mo. So yun yung pag-uusapan natin dito sa video na to. So kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe, comment below kung matututo ka dito sa video na to. Alright? So, dito, bago tayo mag-proceed dun guys sa step by step, may mga tips akong i-share sa'yo and updates na rin sa ginawa ng Facebook. So, dati, para makapag-exit sa tinatawag na learning phase on Facebook is you need at least 50 conversions. So, ano ba yung 50 conversions, Coach J? Para may idea ka, ano ba yung conversions na yan? Ito yung mga events na nangyayari dun sa paid ads mo. Okay? 50 conversions. So, let's say, 50 send message, 50 visits dun sa website mo, or 50 purchase, or 50 add to cart. And most of the time, ang ginagamit ng mga advertisers is 50 purchase campaign. So, meaning, kung meron kang ganito, kung meron kang budget na 1,000 a day, which is malaki na nga to guys, 1,000 a day na budget, okay? Ngayon, let's assume na yung CPA mo or yung customer per acquisition mo is, let's assume na lang na 200 pesos. So, medyo malaki din, di ba? So, 200 pesos, 200 divided by 1,000, that's 5. So, meaning, 5 conversions lang yung potential na ma-reach mo daily. 5 conversions a day. Okay? And para maka-exit ka dun sa learning phase, you need a 50 before. So, ibig sabihin, 5 times 7, ilan yun? Diba? Parang 5 times 5 is 25. Okay? So, 10 times 5 is 50. So, you need 10 days para maka-exit dun sa learning phase. Pero, 7 days dapat. Within 7 days. So, not enough. So, you need to increase your budget. From 1,000, need mo siya i-increase to, let's assume na lang, na 1,500. So, kung 1,500, may possibility na maka-exit ka doon in the next 7 days. So, ito yung maganda. Si Facebook nag-update. So, hindi mo na kailangan, okay, ng 50. All you need is 10, okay, conversions. Okay? To exit dun sa learning phase ng Facebook. So ngayon, paano mas mapapadali kung dito kasi is, guys, purchase ang tinatrack natin dito. So paano yung iba, parang uutakan si Facebook. Yes, okay naman yun. You can try add to cart, view content, initiate checkout. But most of the time, kapag ganun kasi yung tinatrack natin, most likely, yung ads natin is not optimized for people na gustong bibili dun sa product natin. So, kaya nga sales, ang pinaka-end goal ng sales campaign is purchase. So, yung the best conversions on Facebook is yung may bumili na. Hindi siya yung leads, hindi siya yung add to cart, hindi siya yung view content. Bumili na guys. Ibig sabihin, nag-purchase na. Diba? So, kaya,
kung sa akin, you can try add to cart, in checkout para mas mabilis ka maka-exit dito sa 10 conversions. Guys, eto 10 add to cart, exit ka na. Pero I really suggest, kung mag-run ka ng conversion ads, use purchase events, okay? And then, in yung 10. In 7 days, guys, I believe kayang-kaya mo to. Baka 1 day lang, naka-exit ka na dun sa learning phase. So, ayun yung good thing sa Facebook, parang mas pinadali na sa mga advertisers ngayon na hindi na dumaan sa learning phase. Bakit ba merong learning phase, Coach J? Learning phase, ito yung pinagdadaanan. Okay? Kumbaga, ito yung ad delivery has not yet optimized. Hindi pa optimize yung ads mo. So, the ads set in the learning phase are less stable and usually higher cost per acquisition. Depende dun sa goal mo, CPA. These graphs illustrate the impact of learning phase, yung CPA, yung cost per acquisition. So, ibig sabihin, kapag nandun pa siya dun sa status na yon, may mga times na mahal yung ad cost mo, hindi pa stable yung delivery, and so on. And ngayon, kapag naka-exit na siya, okay, dun mo ngayon masasabi na, okay, ito na yung final, or hindi pa rin ito yung final, ito na yung pinaka best performance ng ads ko. So, you can decide na kung itutuloy mo ba, or i-scale, or i-stop mo na yung ads mo. Okay? So, yun yung pinaka-importante, dapat maunawaan mo how it works yung learning phase. Alright? So, tip 1, para klaro din sa'yo ano yung gagawin mo, to reduce the ad spend, okay, during the learning phase, avoid editing an ad set or ad set, yung nasa middle, ad, yung nasa baba, until it has exit dun sa phase na yon. This way, optimization decisions are based or more reliable results na. Okay, kasi kapag inedit mo guys yung ad set mo, nagpalit ka ng targeting, ng audience, location, ng budget, nag-edit ka rin sa ads mo, back to zero. 7 days, kung meron ka ng, let's say, assuming natin 7 days, mag 6 days, meron ka ng 6 conversions, tapos inedit mo siya, back to zero yan, guys. Magre-reset yan. Okay? So, kailangan, huwag ka muna mag-i-edit hanggang hindi siya nakaka-exit. Pero kung gusto mo talagang i-edit at walang conversion, parang may mali kang nagawa, yun, pwede yun. At wala pa namang conversion. So, yun, pwede yung gawin. Okay? So, avoid frequent edits. Ito yung sinabi ko sa iyo kanina. Campaign level, ad level, or ad set level, targeting, placement, optimization, adding creative, bid strategy, big amount, budget, pausing, or pausing for 7 days, yung parang on and off yung ads mo. Kailangan tuloy-tuloy yung ads natin. Okay? So, tip number 2, para mas ma-optimize yung ads natin, avoid having too many ad set. Okay? So, kapag mas marami ka kasing ad set dun sa simula, para mas mabilis mo lang mapa-exit yung learning phase mo. So, avoid mo lang yung marami kang ad set na ipapublish. Ads is okay, pero you can try at least 3 para dun sa bagong ads mo. Kung gusto mo talaga siyang mas maka-exit kagad. Or you can try 2 or 1 ad set at a time. Then, saka ka na lang mag-create ng another ad set kapag okay na, optimize na yung ads mo. Okay? So, next is avoid low conversion volume to constrain setups. So, how to avoid yung low conversions volume? Yung ibig sabihin, mababa yung conversions mo. So, ibig sabihin, ganito lang yan. Kapag mababa ang conversions mo, number 1, mababa ang budget mo. Don't expect na marami kang conversions kung mababa lang yung budget mo na sinet sa Facebook ads mo. Diba kasi, let's say, 100 pesos lang. Then, nag-expect ka na merong 10 bibili. So, that's 10 pesos yung CPA mo. Meron pa bang ganon? So, kapag mababa ang budget mo, yun. Ilang yun? Small audience. So, yung Facebook kasi ngayon, yung bagong algorithm ng Facebook is, it requires na at least medyo nasa gitna. Okay? Yung audience mo, nasa middle, yung green. Then, nasa broad audience. Kapag sobrang precise na niya, so parang ano na siya, parang hindi ganun nagperform ng maganda yung ads mo. Okay, mas maganda meron kang enough data or parang, let's say, assuming na 500 to 1 million audience size yung ilalagay mo sa paid ads mo para mas maging, optimized and profitable. Okay? Infrequent conversions event. So, ibig sabihin, yung mga conversions event na to na hindi siya tuloy-tuloy, hindi siya ganun ka ganda yung mga conversions mo, hindi siya yung parang stable or tuloy-tuloy yung pag-run mo ng ads. So, yung mga conversion na to, nasa sayo. So, I suggest, sabi ko, purchase event, yung ita-target mo, kung nagbebenta ka.
Pero kung lead lang naman ang goal mo, let's say nasa real estate ka, lead conversions, yeah, you can focus on lead conversions or lead ads or lead events dun sa paid ads mo. Okay? So next is number 3 tip is testing new creative and marketing strategies is crucial for improving the performance of your ads. And the learning phase helps optimize new ads. Okay? Yung mga bagong ads kasi natin, hindi pa yan talaga publicly, kapag na-approve yan, nakikita na yan sa paid ads. Pero hindi pa yun yung pinaka-best performing ads na masasabi hanggang hindi siya nakaka-exit dun sa learning phase at hindi siya nakaka-gather ng maraming conversions, engagements, link clicks, and so on. So, talagang kailangan mong i-continue yung ads mo after the learning phase kung okay naman yung performance ng ads mo. Okay? Don't pause. Huwag ka muna mag-edit. I-continue mo lang. Give at least 3 to 7 days before ka mag-decide na wala na talagang pag-asa yung ads mo. Alright? So, testing is the key. Right. Ngayon guys, back to our topic. Okay? Pag-uusapan na natin dito, paano ka makakapag-create ng high-performing ads? One of the checklists is unawain mo how it works long learning phase. And alam mo dapat yung mga next na gagawin mo. And isa to sa mga example na pwede kong ipakita ko sa'yo. And one of my personal running ads, makikita mo dyan, sobrang ganda ng conversions. Mga 5 p.m. So, naka-spend ako dito ng mga 3,000 plus, I believe. Mga 4,000 na rin. So, in one day, I believe 6 to 7,000 yung na-spend ko sa ads na to. Pero makikita mo yung conversions sobrang ganda ng performance. Di ba? And kaya nga ang dami nag-comment. So, ituturo ko sa iyo yung sekreto or paano ba yung ginagawa. So, here, explain ko muna. Ano ba yung high-performing ads? Guys, those are the relevant to their target audience and nagpe-perform to ng maganda. Kaya siya high-performing Facebook ads. Di ba? Relevant siya dun sa mga nakakakita. Possible, relevant. Ito yung mga taong nagkiklik dun sa website, nagko-comment, or nag-share. Yun lang naman. Kapag relevant kasi yung ads mo, guys, mag-i-engage yung mga audience. Kapag hindi relevant yung ads mo, walang papansin dun sa ads mo. So, yun yung key. Kapag yung ads mo is marami nagko-comment, marami nag-shares, marami nag-i-engage, relevant yung ads mo dun sa mga target audience mo. Alright? Clear? Ngayon, kapag nagpe-perform yan ng maganda, ibig sabihin, nakaka-generate ka ng magandang conversions, sales dun sa ads mo. Some metrics that can indicate how well an ad is performing include ito. Isa-isayin natin. Number 1 is CTR, click-through rate. Hindi ko na isusulat, nandiyan naman sa slide. CTR means ito yung how many times na na-click ng tao yung website mo, at least meron 100 people na nakakita ng ads mo. And then, meron nag-click na 3. That's 3%. So, ngayon, ito yung ratio or the average, okay, ng mga tao. Okay, average click-through rate sa Philippines. CTR all na pag-usapan natin, guys. Ibig sabihin, pag all, ito na yung parang average click all. Merong unique CTR, but ako I measure yung all. Kasi per people, multiple times niyang kiniklik yung ad. So consider na yun sa CTR rate. CTR all ang ilalagay mo dun sa metrics. So on average 3, kapag CTR all or 2 below, may problema. Pero kapag nasa 5 and up ka, maganda ang performance ng ads mo. Makukonsider ni Facebook na ilagay ka dun sa high-performing Facebook ads. But hindi pa tapos lahat dun. Conversion rate. Okay? The conversion rate, okay, the average sales conversion rate for Facebook ads is 3%. So, a rate of 7% or more could be considered high. Conversion, parang same lang naman sila ng CTR, pero conversion rate, let's assume ito na yung mga taong nagbigay ng leads, pwedeng dun sa landing page mo, or someone na pumunta dun sa checkout, sa store mo, at nagbayad, or nag-order. Kapag 3%, good indicator pa to. Pero more than 3% is mas maganda yun. Consider as high. As of the moment, hindi ko na ipakita sa dito sa screenshot, pero on average, nasa 6%, 6 to 7% yung aking conversion rate on my checkout page. Alright? So, kaya consider as high-performing yung aking paid ads. Alright? And number 3 is the quality ranking. Quality ranking, ito lang naman guys, how Facebook and Instagram perceive an ad quality compared the other ads targeting the same audience. Alright.
So, quality ranking. Parang ano to? Parang marami kayong advertiser, pinipre-qualify yan. Okay? Pero meron siyang pila. Okay? Kapag yung ads mo similar sa ganitong competitor mo, tapos same kayo ng targeting, may mga slight comparison din dun sa inyong ad. Parang parehas, same targeting, same offer, same company. So ngayon, yung quality ranking niya, nagdedepende yan, okay, dun sa dalawa. Ayan, CTR, conversion rate, and din yung sa mga naunang napag-usapan natin, yung performance ng ads mo. Okay? Kapag, 'di ba? Kapag hindi ganun kaganda yung quality ng ad mo, so less consider na high performing yung ads mo. So kapag maganda yung performance ng ads mo dun sa paid ads or sa Instagram placement man yan, 'di ba? Sa other advertisers na competitor mo, most likely high performing yung Facebook ads mo or mapunta siya dun sa status na yun. 'Di ba? So mas magandang tingnan yung ads natin is high performing. So yung indicator na yon, one of the indicator na bago ko mag-scale, kailangan high performing yung ads ko. And I scale for 20% every 3 days and kuminsan 20% every day yung increase ko. Basta hindi siya nawawala dun sa high performing Facebook ads. Okay, gets? Hopefully nakatulong sa'yo yung tip na to. And before we end this video, meron pa akong ibang mga tip na ibibigay sa'yo para mas make sure mo na high-performing yung Facebook ads campaign mo. Number 1, keep the call to action simple and clear. Mapa-ads man, landing page, anong campaign mo, the call to action, the more the simpler, much better and clear. Use an audience targeting strategy that can refine over time. I use 3x3 approach about dito, pero hindi ko na siya madidiscuss. Medyo mahaba yun. Search my YouTube or sa courses ko na-discuss ko yun, 3x3 ad formula. So, write a clear conversational headline. Kasi kung hindi naman klaro ang headline mo dun sa ads mo and dun sa landing page mo, sa website kung saan man sila mapupunta, hindi sila mag-i-engage. Hindi sila magko-convert. Possible. Clear and conversational. Like yung patanong na questions. Use an image that creates tension with the headline. 'Di ba? So, parang connected yung dalawa. Yung image mo, kailangan may relevance siya doon. May connection doon sa image at sa headline na gagamitin mo. 'Di ba? Example, sawa ka na ba sa pagko-commute araw-araw? Tapos ang picture mo doon, lifestyle. 'Di ba? Parang hindi siya connected. Ang mabest doon, ilagay mo yung picture na nagko-commute every day. Someone na nagko-commute. Tapos, yun, resonate siya doon sa headline. Okay? Ito maganda to. Remove the friction for the call to action in the description area. So, let's say, ang call to action mo, click here to buy now, get something ganito, to get ganito. Remove mo na yon kasi friction na parang mas mapapatagal pa yung proseso para i-click na lang nila yung button para makapag-proceed sila sa checkout. Any possible distraction dun sa call to action mo, remove. Okay? Use a clear call to action. Gusto mo siyang i-lead dun sa bigay yung lead magnet mo, click here to download my ebook. Wala ka nang kailangang ilagay pa. Click here to buy now or try it to get 50% off. Yun, pwede pa naman yun. Safe pa naman yun. Pero kung mag-add ka pa ng sobrang daming details, description dun sa call to action mo, mababawasan ang conversion rate. Consider the type of ads that perform the best, such as video ads. So far, yun lang naman yung nakikita ko na nagpe-perform ng maganda. Yes, picture, catalog, carousel, and other ads, but still the best ads is video ads. Mapa-reels ads yan, basta in the form of video ads yan. Shorts video or any video ads na gagamitin mo sa paid ads mo, magpe-perform yan na maganda. As long as nakaka-connect dun sa mga target audience mo, nag-i-engage sila, and nalilid mo sila dun sa goal na gusto mong ipapuntahin sila dun sa ads mo. Alright guys, hopefully nakatulong itong short video na to. Pinabilis ko lang, pero hopefully ma-apply mo to dun sa mga next ads mo or meron kang mga existing ads, apply it and I pray and hopefully na makakuha ka ng magandang results dun sa paid ads mo. Kung marami kang natutunan, let us know dyan sa ibaba sa video na to. Mag-comment ka lang, kahit simple, thank you Coach J, or any comment or meron kang follow-up questions, let us know. Diyan sa comment section, i-like mo na rin yung video na to. I-share mo to kung nakatulong din to. Baka makatulong din sa mga friends mo or sa community mo.
So once again, this is Coach J. Gregorio. Make today a better than yesterday. Keep safe always, and I will see you in our next upcoming video. God bless and keep safe.